Ang sunod-sunod na pag-ingay ng sirena ng ambulansya ang bumasag sa panandaliang katahimikan ng gabi sa Baler Provincial Hospital. Para kay Arabella Reyes, o Ara para sa mga kasamahan niya, ang tunog na iyon ay musika ng kaguluhan. Isang senyales na kailangan niyang muling isuot ang kanyang baluti ng profesionalismo. Multiple trauma secondary to vehicular accident. Mele, nasa late 20, sigaw ng isang nurse pagkabukas pa lang ng pinto ng emergency room. Mabilis ang mga pangyayari. Get the crash cart ready, utos ni Ara, ang boses ay kalmado at may otoridad sa kabila ng tensyon. I need vitals, now. Prepare for intubation. Inilipat ang pasyenteng duguan at walang malay sa stretcher. Agad na sinuri ni Ara ang mga pinsala nito. Malalim ang sugat sa ulo, may mga bali sa braso, at hirap itong huminga. Bawat segundo ay mahalaga. Pressures dropping. 80/50. Start ni Whitebore line, stat. Type O negative blood, 2. Sa gitna ng kontroladong kaguluhan, isang figura ang pumasok sa isihi, balisa at halatang natataranta. Naka-business attire ito, ngunit gusot na ang damit at may bahid ng dugo sa manggas. Sir, hanggang dyan na lang po kayo, pigil ng isang nurse. Brother, kamusta ang kapatid ko? Tanong ng lalaki, ang boses ay basag sa pag-aalala. Hindi ito pinansin ni Ara. Ang buong atensyon niya ay nasa pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Scalpel. Ngunit nang iabot sa kanya ang instrumento, isang pamilyar na boses ang muling umalinggaw, mas malapit sa pagkakataong ito. Isang boses na 8 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Duff, please save him. I'm begging you. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo niya. Dahan-dahan, itinaas ni Ara ang kanyang paningin mula sa pasyente. At doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng emergency room, nakatayo ang multo ng kanyang kahapon. Mas may edad na ang mukha, mas matalas ang mga panga, at mas malalim ang mga mata, pero hindi siya maaaring magkamali. Ang mga matang iyon, puno man ng pag-aalala ngayon, ay ang parehong mga matang minsan nang nangako sa kanya ng walang hanggan. Si Marco de Leon. Nabitawan ni Ara ang hawak na instrumento. Gumawa ito ng matinis na kalansing nang bumagsak sa sahig na semento. Napatingin sa kanya ang mga nurse. Si Ara. Okay ka lang? Hindi siya nakasagot. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang puso niya ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Siya. Bakit siya nandito? Paanong? Isang malakas na pag-ubo mula sa pasyente ang muling nagpabalik sa kanya sa realidad. Kumurap-kurap si Ara, pilit na iwinawaksi ang pagkabigla. Isang buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Walang puwang para sa personal na damdamin. I'm okay, sabi niya, pinipilit na maging matatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Let's get him to the sea. Now! Ilang oras ang lumipas. Ilang oras ng matinding focus kung saan isinantabi ni Ara ang lahat. Sa loob ng operating room, siya si Iki Reyes, hindi si Ara na minsan nang iniwan at dinurog. Matagumpay ang operasyon. Ang kalagayan ni David De Leon, ang kapatid ni Marco, ay critical pero stable na. Nang sa wakas ay makalabas siya ng easy, pagod na pagod at basang-basa ng pawis, naroon pa rin si Marco. Naghihintay. Nag-angat ito ng tingin nang makita siya, at sa mga mata nito ay nakita niya ang pag-asa at takot. Kamusta siya, Dulcie? He's stable, sagot ni Ara, formal at malamig. Iniiwasan niya ang mga mata nito. We moved him to the quay for observation. You can see him later. Mabilis siyang tumalikod, ayaw nang pahabain pa ang usapan. Bawat sandaling malapit dito ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Kailangan niyang makalayo. Nagtungo siya sa isang bakanteng on-call room at isinandal ang likod sa pinto. Doon niya lang hinayaang manghina ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihinga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. 8 taon. 8 taon ng paghilom. 8 taon ng pagbuo muli sa sarili. Gumuho lahat sa isang gabi lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliring hinanap ang isang pangalan. Lucy. Sabi niya sa kabilang linya, ang boses ay halos pabulong na.
Ara, napatawag ka? Gabi na ah. May problema ba? Sagot ng kaibigan niyang si Luz Viminda, isang nurse din sa ospital na naka-day off ngayon. Huminga ng malalim si Ara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luz, bumalik na siya. Katahimikan ang sumunod. Alam ni Luz kung sino ang tinutukoy niya. Ara, di. Nandito siya, Luz. Sa ospital. Pasyente niya ang kapatid niya. Anong gagawin mo? Hindi ko alam, sagot ni Ara, naramdaman niya ang pagbabalik ng takot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang mga anak ko. Migs. Gabi. Pagkatapos ng tawag, pilit na inayos ni Ara ang sarili. Kailangan na niyang umuwi. Naghihintay sa kanya ang dalawa niyang anghel. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Palabas na siya ng ospital nang may humarang sa kanya sa isang hindi gaanong nailawang pasilyo. Napaatras si Ara. Si Marco. Nakatayo ito roon, ang anino ay humahaba sa sahig. Ang pag-aalala sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang komplikadong emosyon. Isang pinaghalong gulat, kalungkutan, at isang bagay na hindi matukoy ni Ara. Ara, di. Sabi nito, ang boses ay mahina, halos hindi marinig. Tila sinisigurado nito sa sarili na ang babaeng nasa harap niya ay totoo. Ikaw nga. Tila isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Marco nang kumpirmahin ng kanyang mga mata ang matagal ng kinatatakutan ng isip niya. Siya nga. Ang doktorang nagligtas sa buhay ng kapatid niya ay si Arabella. Ang babaeng 8 taon na niyang hindi nakikita. Ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula. Ara, di. Ulit niya, pero parang walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Para siyang pinanawan ng boses. Ang Ara na nasa harap niya ngayon ay iba na. Nawala na ang malambot na aura ng dalagang minahal niya noon. Napalitan ito ng isang pader ng profesionalismo at lamig. Ang dating maamong mga mata ay matalas na ngayon, puno ng pag-iingat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita pa rin ni Marco ang kislap ng dating Ara, ang kislap na pilit nitong itinatago. Hindi siya sinagot ni Ara. Sa halip, humakbang ito paatras, na parang natakot na mahawakan siya. Ang simpleng kilos na iyon ay mas masakit pa sa anumang salitang maaari nitong sabihin. Reyes, pagtatama nito sa kanya, ang boses ay walang emosyon. Kung wala na kayong kailangan ko nang umuwi. Sinubukan nitong lampasan siya, ngunit hinarangan niya ang daan. Ara, sandali. Mag-usap tayo, pakiusap ni Marco. 8 taon. 8 taon kitang hinanap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Hinanap? Bakit, Marco? May nakalimutan ka bang ibigay sa akin? Ang pamilyaridad ng pangalan niya sa bibig nito at ang pait sa tono nito ay nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib ni Marco. Hindi ito ang pagkikita na inaasahan niya. Sa mga panaginip niya, ang muli nilang pagkikita ay puno ng mga yakap at paliwanag. Pero ang realidad ay malupit. Puno ng pader at distansya. Hindi ganyan ni. Umalis ka na, Marco. Pinatawad na kita. Kalimutan na natin ang lahat. Muli itong tumalikod at naglakad palayo, at sa pagkakataong ito, hinayaan na niya. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, gulong-gulo ang isip. Pinatawad? Ganoon kadali? Parang baliwala lang ang lahat ng pinagsamahan nila. Naupo siya sa mga upuan sa labas ng AC, ang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanilang mga tawanan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa isang maliit na apartment sa Makati. Naalala niya ang araw na nagising siyang wala na ito. Walang paalam, walang sulat. Tanging isang text message na nagsasabing huwag mo na akong hahanapin. At isang tawag mula sa kanyang ina, si Doña Elvira. Isang tawag na sumira sa lahat ng paniniwala niya tungkol kay Ara. O kailangan niyang tulungan ang bata. Mabilis siyang bumaba at lumabas papunta sa garden. Hey, okay ka lang, champ? Tanong niya habang marahan na itinayo ang bata. May maliit itong galo sa tuhod. R.A.T. Sabi ng bata habang pinupunasan ang mga luha. Tumingala ang bata sa kanya, at sa sandaling iyon, parang huminto sa pagtibok ang puso ni Marco. Ang mga mata ng bata. Malaki, bilugan, at kulay tsokolate.
Ang mga matang iyon ay ang parehong mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang mga mata niya. Migs, sigaw ng batang babae na papalapit. Okay ka lang? Napatingin si Marco sa babae. Mas kamukha nito si Ara, pero ang hugis ng ngiti nito iyon ang ngiti niya. Naramdaman ni Marco ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Hindi maaari. Sino-sino ang mommy ninyo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Si Mama Ara po, sagot ng batang babae, si Gabi. Doktora po siya dito. Mama Ara. Reyes. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Marco. Ang mga bata. Ang edad nila marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang. Ang mga mata. Ang ngiti. Ang lahat ay nagtutugma. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Nakita niya ang isang nurse na papalapit. Excuse me, ma'am, tawag niya. Sino po ang mga batang iyon? Ngumiti ang nurse. Sila po ang mga anghel ng ospital na to, mga anak po ni Iggy Reyes. Kinumpirma ng nurse ang ipinagsisigawan ng puso niya. Bumalik siya sa loob ng ospital, ang isip ay blanko. Hinanap niya si Ara. Nakita niya itong nag-aayos ng gamit sa kanyang locker, handa nang umuwi. Hinila niya ito sa isang sulok kung saan walang makakarinig sa kanila. Ang kaninang pagkalito ay napalitan ng desperasyon. Sino ang mga batang iyon, Ara? Tanong niya, ang boses ay mariin. Namutla si Ara. Ang pagkagulat sa mga mata nito ay hindi maitatago. Hindi mo sila kailangang malaman. Nakita ko sila. Nakita ko ang mga mata nila, giit ni Marco. Sagutin mo ako. Mga anak ko ba sila? Umiling si Ara, pero umiwas ito ng tingin. Mga anak ko. Wala kang kinalaman sa kanila. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong iniwan siya nito. Ang pagkakait nito sa kanya ng katotohanan. At sa perpektong tiempo, parang isang eksena sa pelikula, ang nurse na nakausap niya kanina ay sumulpot sa dulo ng pasilyo. Reyes, hinahanap po kayo ni Migs at Gabi. Lahat sila ay natigilan. Ang nurse, na hindi alam ang tensyon sa pagitan nila. Si Ara, na nahuli sa sarili nitong pagsisinungaling. At si Marco, na nakatingin kay Ara, ang mga mata ay pinaghalong sakit, galit, at isang tanong na sumisigaw. Bakit, Ara? Bakit mo ito ginawa? Ang bawat salita mula sa bibig ng nurse ay parang isang malakas na dagundong sa tainga ni Ara. Reyes, hinahanap po kayo ni Migs at Gabi. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 8 taon. Ang lamig at profesionalismo ay biglang natunaw at ang natira ay purong takot. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco, mula sa pagtatanong, naging pagkumpirma, at nauwi sa sakit na hindi maipaliwanag. Excuse me, sabi ni Ara sa nurse, pilit na humingiti kahit pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. Pakisabi, susunod na ako. Nang makaalis ang nurse, naiwan silang dalawa ni Marco sa isang nakabibinging katahimikan. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang katotohanan ay nakalantad na sa pagitan nila, hubad at masakit. Ara, di. Bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pighati. Hindi na niya ito hinintay pang magsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palayo rito. Narinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya, ngunit hindi siya lumingon. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makarating sa kanyang mga anak. Nadatnan niya sina Migs at Gabi na naghihintay sa kanya sa opisina ni Luz. Ang makita ang kanilang mga inosenteng mukha ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas, ngunit kasabay nito ay isang matinding kirot. Ang mga mukhang ito ang buhay na katibayan ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Mama, sabay na sigaw ng kambal at tumakbo para yakapin siya. Niyakap niya sila ng mahigpit, na parang sa pagyakap na iyon ay mapoprotektahan niya sila mula sa lahat ng sakit sa mundo. Okay lang ba kayo, mga anak? Sorry, natagalan si Mama, sabi niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Nang gabing iyon, sa maliit nilang bahay na ilang kanto lang mula sa ospital, hindi mapakali si Ara. Matapos niyang patulugin ang kambal, tinawagan niya si Luz. Nakita na niya sila, Luz, sabi ni Ara, ang boses ay desperado. Nakita na ni Marco ang mga bata. Anong sabi niya? Tanong ni Luz, puno ng pag-aalala. Wala.
Tumakbo ako pag-amin ni Ara. Hindi ko alam ang gagawin ko. Luz, paano kung kunin niya sila sa akin? Ang takot na iyon ay laging nasa likod ng kanyang isipan, isang bangungot na ngayon ay nagkakaroon na ng mukha. Hindi niya magagawa iyon, Ara. Ikaw ang ina. At isa pa, iniwan ka niya, di ba? Pero siya ang ama, sagot ni Ara, napasabunot sa sariling buhok. May karapatan siya. At mayaman siya, Luz. Makapangyarihan ang pamilya niya. Anong laban ko? Sinubukan siyang pakalmahin ni Luz, ngunit walang salita ang makakapawi sa takot na nararamdaman niya. Kinabukasan, pumasok si Ara sa ospital na may matinding kaba. Sinubukan niyang iwasan si Marco sa lahat ng pagkakataon. Kung kailangan niyang tingnan ang kalagayan ni David, sinisigurado niyang may kasama siyang ibang nurse o residente. Ngunit si Marco ay mapilit. Isang hapon, habang nagra-round si Ara, bigla na lang sumulpot si Marco na may maliit na benda sa braso. Reyes, pwede bang patingin ito? Sabi niya, ang tono ay seryoso, ngunit alam ni Ara na isa lang itong palusot. Walang nagawa si Ara kundi harapin ito. Habang nililinis niya ang peke nitong sugat, nagsalita si Marco sa mahinang boses para sila lang ang makarinig. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Ara. Wala. Ara, may mga anak tayo. May 8 taon ng buhay nila na hindi ko alam. Hindi mo ba sa tingin na may karapatan akong malaman kung bakit? Hindi sumagot si Ara. Itinuon niya ang pansin sa paglalagay ng band-aid. Ang bawat salita ni Marco ay tumatago sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya. Ang pag-iwas niya ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Isang hapon, habang pauwi, nagpasya si Ara na idaan ang mga anak sa isang maliit na tindahan sa bayan para bumili ng sorbetes. At doon, nakaupo sa isa sa mga bangko sa labas, ay si Marco. Para siyang natuod sa kinatatayuan. Nakita ni Marco ang kanilang pagdating. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa 2 batang hawak-hawak niya sa kamay. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiti na puno ng pananabik at lungkot. Hay, bati nito sa mga bata. Nagtago si Mig sa likod ni Ara, habang si Gabi naman ay matapang na tiningnan si Marco. Nakita ni Ara ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Marco dahil sa reaksyon ni Migs. Parang may kung anong kumurot sa puso niya. Bago pa man siya makahila sa mga anak niya para umalis, isang tawag ang natanggap ni Marco. Narinig ni Ara ang pag-uusap nila. Cancel all the meetings for the week, sabi ni Marco sa kausap sa telepono. Hindi pa ako makakabalik ng Manila. May kailangan akong tapusin dito. Nang ibaba niya ang telepono, ang mga mata niya ay muling napako kay Ara. Ang mensahe ay malinaw. Hindi siya aalis. Ang desisyon ni Marco ay isang deklarasyon ng giyera para kay Ara. Lumuhod si Marco para maging kapantay ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon habang nakatingin kay Migs. Anong pangalan ng papa mo? Tanong niya, ang boses ay malambing ngunit puno ng bigat. Natigilan ang 2 bata. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Pagkatapos, sabay silang napatingin kay Ara. Ang kanilang mga mukha ay isang malaking tandang pananong. Sa simpleng tanong na iyon, naramdaman ni Ara na nasukol siya. Ang lahat ng kasinungalingan at pagtatagong ginawa niya ay malapit nang bumagsak. Ang tanong na binitiwan ni Marco ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang bombang naghihintay na sumabog. Ang mga nagtatakang mukha ni Migs at Gabi na nakatingin sa kanilang ina ang nagsilbing mitsa. Hinila ni Ara ang mga anak palayo nang walang sinasabing salita. Ang pagtalikod niyang iyon ay mas malinaw pa sa anumang sagot na maaari niyang ibigay. At para kay Marco, iyon ang hudyat. Hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kinabukasan, sinimula ni Marco ang kanyang sariling imbestigasyon. Dahil nananatili siya sa Baler para sa kanyang kapatid, nagkaroon siya ng maraming oras. Nagsimula siya sa isang maliit na kapihan malapit sa ospital. Isang lugar kung saan madalas magpunta ang mga staff. Umorder siya ng kape at naupo sa isang sulok, nagmamasid, nakikinig. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga nurse ang pumasok at naupo malapit sa kanya.
Ang pinag-uusapan nila, si Iggy Reyes. Grabe talaga si Dos Ara, no? Ang galing na doktora, super nanay pa, sabi ng isang nurse. Nga. Isipin mo, pinalaki niyang mag-isa yung kambal. At ang babait pa ng mga bata, sagot naman ng isa. May nakakaalam ba kung sino ang ama? Parang wala siyang nababanggit kahit kailan. Nakinig lang si Marco. Bawat papuri para kay Ara bilang isang ina ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isang mabuting ina. Isang babaeng mag-isang pinalaki ang kanyang mga anak. Paano ito nagtugma sa imahe ng babaeng basta na lang siyang iniwan, marahil para sa pera? Ang dalawang imahe ay hindi magkasundo sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng routine ni Marco ang pagbisita sa kapatid niya at ang paghahanap ng mga pagkakataong makausap ang mga taong nakakakilala kay Ara. Nalaman niya kung gaano ito kamahal ng komunidad. Isang doktora na hindi lang sa ospital nagtatrabaho, kundi nagdaraos din ng mga medical mission sa malalayong baryo. Isang hapon, nakita niya si Ara sa lobby ng ospital, kausap ang isang lalaking doktor, si Iggy Ramirez. Nagtatawanan sila. May kung anong gaan sa pakikitungo nila sa isa't isa. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Pagsiselos. Isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Siya ba ang ama? Ang lalaking ito ba ang pumalit sa kanya? Habang lumalalim ang kanyang pag-alam sa buhay ni Ara sa Baler, lalo siyang naguguluhan. Ang babaeng nakikita niya ay hindi ang babaeng sakim sa pera na ipininta ng kanyang ina. Pero bakit siya iniwan? Bakit nito ipinagkait sa kanya ang mga anak nila? Isang gabi, hindi na niya natiis ang kaguluhan sa kanyang isip. Tinawagan niya ang kanyang ina. Marco, anak. Kailan ka babalik? Nag-aalala na ako sa'yo. At si Katrina, lagi kang tinatanong, bungad ni Doña Elvira. Ma, David is getting better. I'll stay here for a while, matigas na sabi ni Marco. Para saan pa? Dahil sa babaeng iyan? Marco, sinabi ko na sa'yo. Huwag mong hayaang lokohin ka ulit ng babaeng yan, mariing paalala ng kanyang ina. Ang bawat salita nito ay nagpapatibay sa laso ng pagdududa na 8 taon nang nakatanim sa kanyang puso. I need to go, Matsi. Ibinaba niya ang tawag bago pa man siya tuluyang malunod sa mga salita ng ina. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Marco na puno na siya. Puno ng mga tanong, ng pagdududa, ng sakit. Hindi na niya kayang maghintay. Hindi na niya kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Gabi na nang magpunta siya sa bahay ni Ara. Simple lang ang bahay nito, ngunit malinis at may maliit na hardin sa harapan. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Si Ara mismo ang nagbukas ng pinto. Nagulat ito nang makita siya. Nakasuot ito ng simpleng pambahay na damit at walang makeup. Ito ang Ara na minahal niya. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tanong nito, ang boses ay pagod. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang determinasyon ay nangingibabaw sa kanyang boses. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umuwi ka na. Akmang isasara na nito ang pinto nang pigilan niya ito. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Pumasok siya sa loob ng bahay nang walang paanyaya. Nakita niya ang mga laruan ng mga bata na nakakalat sa sahig, ang mga drawing na nakadikit sa pader. Ito ang tahanan ng kanyang mga anak. Isang tahanan na hindi niya kailanman naging bahagi. Hinarap niya si Ara, ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong sakit at galit. Tumigil na tayo sa pagpapanggap, Ara, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ang lahat ng tanong na naipon niya sa loob ng maraming araw ay handa ng sumabog. Alam kong may tinatago ka. At pagod na akong hulaan kung ano yon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mga matang puno ng pagod at takot. Sabihin mo sa akin, Ara. Sabihin mo sa akin ang totoo, minsan lang. Ako ba ang ama nila? Ang tanong ni Marco ay isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Ako ba ang ama nila? Ang bigat ng mga salitang iyon ay tila humigop sa lahat ng hangin sa maliit nilang sala. Nakatayo siya roon, sa gitna ng tahanang binuo niya mula sa abo ng kanilang nakaraan, at kaharap ang lalaking parehong pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kaligayahan at pinakamalaking pighati. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Marco.
Isang desperasyon na gustong maniwala, gustong umasa. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Dahil ang pag-asa ni Marco ang magiging dahilan ng sarili niyang pagbagsak. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon na. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Marco ng diretso sa mata, pilit na itinatago ang sarili niyang sakit sa likod ng isang pader ng katatagan. Hindi. Isang salita lang. Ngunit ang salitang iyon ay naglalaman ng 8 taon ng mga luha, ng mga gabing walang tulog, ng mga tanong na paano kung. Isang salitang kasinungalingan, ngunit para sa kanya, ito ang tanging kalasag na meron siya. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Marco. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito ay dahan-dahang namatay na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Hindi, ulit nito, ang boses ay mahina, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ara, huwag mo akong lokohin. Nakita ko ang mga mata nila. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Kailangan niyang dagdagan. Kailangan niyang gawing mas kapanipaniwala ang kanyang kasinungalingan. Maraming magkakamukha sa mundo, Marco, malamig niyang sabi, kinamumuhian ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. At hindi ikaw ang ama nila. Kung ganoon, sino? Nasaan siya? Giit ni Marco, humahakbang palapit sa kanya. Napalunok si Ara. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagpatay sa isang taong hindi naman nabuhay. Namatay na ang ama nila, sabi niya, ang boses ay naging bahagyang garalgal. Namatay siya sa isang aksidente bago pa man sila isilang. Isang kasinungalingang perpekto. Isang kasinungalingang walang butas. Isang kasinungalingang magbibigay sa kanya ng kalayaan, ngunit mag-iiwan sa kanya ng habang buhay na bigat sa dibdib. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Hinahanap ang anumang bahid ng pagsisinungaling sa kanyang mukha. At nakita ni Ara na naniwala ito. Marahil dahil sa sakit sa kanyang mga mata na hindi na niya nagawang itago. Sakit na inakala ni Marco ay dahil sa pagkawala ng amati ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Marco ang isang nakakabinging pagkatalo. Ang lahat ng teorya, lahat ng pag-asa, ay gumuho sa isang iglap. Humarap siya sa isang babaeng nagluluksa pala sa ibang lalaki. Humarap siya sa katotohanang ang mga batang tinitibok ng puso niya ay hindi kanya. I'm sorry, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng hiya at pagkabigo. Hindi ko alam. Tumango lang si Ara, hindi na makapagsalita pa. Baka kung bubuksan niya muli ang kanyang bibig, ang katotohanan na ang lalabas. Aalis na ako, sabi ni Marco. Tumalikod dito at naglakad palabas ng pinto, at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilan. Hindi na niya kailanman pipigilan. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang bahay, umiyak siya. Umiyak siya hindi lang dahil sa bigat ng kanyang kasinungalingan, kundi dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Marco. Ang sakit na siya mismo ang may gawa. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na ipinagkait niya ng isang ama. At umiyak siya para sa sarili niya, para sa babaeng kailangang maging malakas kahit durog na. Samantala, sa labas, sumakay si Marco sa kanyang kotse, ngunit hindi niya ito pinaandar. Nakasandal ang kanyang noo sa manibela. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang lalamunan. Naniwala siya. Pero bakit parang may mali? Bakit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na hindi iyon totoo? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para umuwi. Oras na para kalimutan ang multo ng baler. Tatawagan na sana niya ang kanyang sekretarya para mag-book ng flight pabalik sa Manila. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang email ang pumasok. Galing ito sa kanyang assistant. Ang subject, your eyes, Delive. Binuksan niya ang email. May naka-attach na file. Isang dokumento. Nang i-download niya ito at buksan, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na papel. Isang kopya ng bank statement. Ang bank statement na ipinakita sa kanya ng kanyang ina 8 taon na ang nakalipas. Ang katibayan inang pagtataksil ni Ara. Nakatingin siya sa numero. 5 milyong piso. Iyon daw ang halaga ng pag-ibig ni Ara para sa kanya.
Ang sakit ng pagtanggi ni Ara kanina, na hinaluan ng laso ng alaala ng nakaraang ito, ay nagsanib. Ang pagkalito ay naging galit. Ang pagkabigo ay naging kapaitan. Sinungaling, bulong niya sa sarili, ang mga daliri ay humihigpit sa pagkakahawak sa cellphone. Kung nagsinungaling ito tungkol sa pera, bakit hindi ito magsisinungaling tungkol sa mga bata? Isinara niya ang email, ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa galit. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa siya aalis. Hindi hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, ang hangin sa pagitan ni Marco at Ara ay mas malamig pa kaysa sa aircon ng ospital. Nagbago ang lahat. Kung kahapon ay desperasyon ang nasa mga mata ni Marco, ngayon ay napalitan ito ng isang matigas at mapanuring tingin. Hindi na niya tinanong si Ara tungkol sa mga bata. Sa halip, ang kanyang presensya ay naging isang tahimik na banta. Isang paalala na hindi pa tapos ang kanilang usapan. Naramdaman ito ni Ara. Bawat sulyap ni Marco sa kanya ay may kasamang bigat, isang akusasyon na hindi niya maintindihan. Naging abala si Marco sa pag-aasikaso sa paglipat ng kapatid niya mula sa patungo sa isang private room. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang pinakamagaling na kwarto, ang mga pribadong nurse, ang mga espesyalistang mula pa sa Manila. Isang tahimik na pagpapakita ng yaman at impluwensya, mga bagay na alam niyang wala si Ara. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Ara. Ano ang binabalak ni Marco? Bakit siya nananatili pa rin kung naniniwala na siyang hindi niya anak ang kambal? Ang sagot ay dumating isang hapon, sa paraang hindi niya inaasahan. Nasa opisina si Ara, nag-aayos ng mga chart ng pasyente, nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, isinara ang pinto sa likuran niya, at nilock ito. Napatayo si Ara, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto, Marco. Hindi siya pinansin ni Marco. Sa halip, may kinuha ito mula sa isang brown envelope na dala nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa. Walang salitang namutawi sa bibig nito, ngunit ang bigat sa bawat hakbang nito ay sapat na para mapuno ng tensyon ang buong silid. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang marahas ngunit kontroladong kilos. Tiningnan ni Ara ang folder, pagkatapos ay ang mukha ni Marco. Ang mga mata nito ay madilim at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ano to? Tanong niya, kahit mayroon na siyang masamang kutob. Hindi pa rin sumagot si Marco. Ibinuka nito ang folder. Sa loob, nakalatag ang isang piraso ng papel. Isang kopya ng bank statement. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Pamilyar ang logo ng bangko. Pamilyar ang account number. Ngunit ang numero sa dulo, ang halagang nakasulat doon, ay isang bagay na ngayon niya lang nakita. 5 milyong piso. Nag-angat siya ng tingin kay Marco, gulong-gulo. Hindi niya maintindihan. At sa wakas, nagsalita si Marco. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong lason sa bawat salita. Isang nakakapasong lamig na gumapang sa buong katawan ni Ara. Ngayon sabihin mo sa akin ang totoo, Ara. Simula niya, ang tingin ay nakapako sa kanya, na para bang binabasa nito ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Kalimutan muna natin ang tungkol sa mga bata. Kalimutan muna natin ang mga kasinungalingan mo kahapon. Humakbang ito palapit, ang mga kamay ay nakapatong sa mesa, at marahang itinulak ang folder palapit sa kanya. Pag-usapan natin ang kasinungalingang nagsimula ng lahat. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ara, ang sarili niyang mga mata ay puno ng 8 taon ng pinaghalong sakit at galit. Magkano ang ibinayad sa'yo ng mommy para iwan ako? Parang isang bombang sumabog sa loob ng isip ni Ara. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang tanong ay hindi lang isang tanong. Isa itong hatol. Isang hatol na matagal na palang naibigay sa kanya nang hindi niya nalalaman. Napatingin siya mula sa mukha ni Marco pababa sa peking bank statement. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat doon. Ang petsa ay tumutugma sa linggo kung kailan siya umalis. Isang perpektong ebidensya. Isang perpektong kasinungalingan. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang lamig ni Marco. Ang distansya. Ang biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Hindi ito tungkol sa mga bata. Ito ang dahilan.
Ito pala ang buong akala nito sa loob ng 8 taon na ipinagpalit niya ito sa pera. Ang sakit na naramdaman niya ay napakalalim, napakatindi na hindi na ito naging luha. Ito ay naging isang bagay na mas mapait. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang bahid ng saya. Isang tawa na puno ng pighati at kabiguan. Napatingin sa kanya si Marco, naguguluhan sa kanyang reaksyon. So ito pala di. Sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Itinaas niya ang kanyang paningin at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas. Sinalubong niya ang mga mata ni Marco. Ito pala ang tingin mo sa akin sa loob ng 8 taon. Ang kanyang tawa ay dahan-dahang namatay at napalitan ng isang ngiting puno ng sakit. Ang galing, bulong niya, na para bang sa sarili lang niya sinasabi. Ang galing ng nanay mo, Marco. At ang galing mo dahil naniwala ka. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pag-ibig na natira sa puso niya para kay Marco ay nabalot ng isang makapal na yelo ng hinanakit. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang Marco na minahal niya. Isa itong estranghero na humatol sa kanya ng walang paglilitis. At alam ni Ara na sa pagitan nila may isang bagay na tuluyan ng nasira. At hindi na ito kailanman maibabalik pa. Ang mga salita ni Ara, ang mapait niyang pag-amin na naniwala si Marco sa isang kasinungalingan ay naiwang nakabitin sa hangin ng kanyang opisina, mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Walang nagawa si Marco kundi ang tumalikod at umalis, dala ang isang bagong uri ng pagkalito. Asama si Luz, pilit na kumakain ng tanghalian kahit wala siyang gana. Ara, kumain ka, sabi ni Luz. Magkakasakit ka niyan. Wala akong gana, Luz, mahinang sagot ni Ara. Tinutusok-tusok lang ng tinidor ang kanin sa kanyang plato. Biglang, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa maingay na kantin. Ang mga bulungan ay huminto. Ang mga kutsara at tinidor ay tumigil sa pagkalansing. Lahat ng mga mata ay napako sa may pintuan. Napatingin din si Ara. At doon, tumambad sa kanya ang isang eksenang hindi niya kailanman inasahan sa isang probinsyanong ospital na tulad nito. Nakatayo sa may pinto si Marco, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa kaliwa nito ay isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang eleganteng damit na halatang libo-libo ang halaga. Ang tindig nito ay puno ng otoridad, ang mukha ay matapang at hindi marunong ngumiti. Kilala niya ito mula sa mga larawan noon. Si Doña Elvira de Leon. Sa kanan naman ni Marco ay isang babaeng kasing edad niya, maganda sa isang mapagmataas na paraan, suot ang isang damit na parang mas bagay sa isang high-end na mall sa Makati kaysa sa isang kantin. Nakakapit ito sa braso ni Marco na parang isang mamahaling accessory. Parang isang mabagal na pelikula, naglakad ang tatlo papasok. Ang bawat hakbang nila ay tila nagpapahayag na hindi sila kabilang sa lugar na iyon. Sila ang mga hari at reyna na bumisita sa nayon ng mga alipin. Sino yon? Bulong ni Luz. Hindi nakasagot si Ara. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Naramdaman niya ang pagbalik ng lamig sa kanyang mga kamay. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lang si Marco. Dinala na nito ang buong hukbo. Naghanap ng mesa ang tatlo. Ngunit bago pa man sila makaupo, ang mga mata ni Doña Elvira ay dumapo sa gawin nila. Diretsong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula itong maglakad patungo sa kanilang mesa. Mag-isa. Ara, umalis na tayo, sabi ni Luz, naramdaman ang panganib. Huwag. Huwag kang magpahalata, mariing bulong ni Ara, pilit na pinatatag ang sarili. Huminto si Doña Elvira sa tapat ng kanilang mesa, isang anino ng kapangyarihan. Arabella, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may nakatagong lason. Kamusta ka na, Hija? It's been a long time. Tumayo si Ara. Doña Elvira. Sir Marco, bati niya, formal at may distansya, bahagyang tinanguan si Marco na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Just came to check on my son, David. At para na rin kamustahin si Marco, patuloy ng matanda, ang mga mata ay sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa, na parang isang mamahaling gamit na may depekto. I'm glad to see na maayos naman ang buhay mo dito. Simple. Tahimik. Alam mo naman siguro kung saan ka lulugar. Ang huling mga salita ay isang malinaw na babala. Isang paalala ng kanyang estado sa buhay.
Nasisiyahan po ako sa buhay ko dito, Doña Elvira, sagot ni Ara. Ang boses ay kalmado kahit ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Umiti lang si Doña Elvira bago bumalik sa mesa nito. Doon, umupo ito kasama si Marco at ang babaeng kanina pa nakatingin kay Ara na may pagkasuklam. Ang wedding gown ko, gawa ni Francis Libiran, dinig ni Ara na sabi ng babae, ang boses ay sadyang nilakasan para marinig sa buong paligid. And for our honeymoon, Marco and I decided on Santorini. Isn't that romantic, darling? Tumingin ang babae, si Katrina, kay Marco na parabang naghihintay ng pagsang-ayon. Yes, Katrina. It is, matipid na sagot ni Marco, ang mga mata ay saglit na napunta sa direksyon ni Ara bago umiwas. Pakiramdam ni Ara ay unti-unti siyang sinasakal. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang bawat tingin ay isang insulto. Nais niyang tumayo at umalis, ngunit alam niyang iyon ang gusto nilang mangyari. Ang ipakita na talo siya. Hayaan mo na sila, Ara, bulong ni Luz, hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Doon lang naramdaman ni Ara na nanginginig pala siya. Pinilit ni Ara na tapusin ang pagkain. Pilit siyang nakipag-usap kay Luz. Pilit siyang ngumiti. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nasa alerto. Nang sa wakas ay tumayo na ang grupo ni Marco para umalis, naramdaman ni Ara ang panandaliang ginhawa. Ngunit hindi pa pala tapos. Habang naglalakad sila papalabas, si Katrina ay aksidenteng inatapilok malapit sa kanilang mesa. Ang hawak nitong baso ng orange juice ay tumapon. Diretso sa puting uniforme ni Ara. Naramdaman ni Ara ang malamig at malagkit na likido na bumalot sa kanyang dibdib. Lahat ay napatingin. Oh, I'm so sorry, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ngunit ang mga mata nito ay nang iinsulto. And my goodness, I'm so clumsy. Tumingin ito sa mansa sa damit ni Ara, at isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Pasensya na talaga. Mukhang hindi ka sanay sa mga lugar na tulad nito. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang huling piraso ng kanyang pagkatao na gumuho. Ang kahihiyan ay isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Nakaupo lang siya roon, basang-basa ng juice at ng kanilang pangmamaliit, habang nakatingin sa kanya si Marco, ang mukha ay hindi maipinta, walang magawa. Ang eksena sa kantin ay iniwan si Marco na may pakiramdam ng matinding pagkainis at kahihiyan. Pagkainis sa ina at kay Katrina para sa kanilang kalupitan. At kahihiyan para sa sarili niya dahil nanatili siyang tahimik. Nakita niya ang sakit at pagkadismaya sa mga mata ni Ara bago ito tuluyang yumuko, at ang imaheng iyon ay sumunog sa kanyang isipan. Sa kanilang hotel suite, sumabog ang tensyon. That was a spectacular performance, Katrina, sarkastikong sabi ni Marco habang padabog na inilapag ang kanyang susi. She deserved it, sagot ni Katrina, nag-aalis ng hikaw sa harap ng salamin. Trying to get your attention. So desperate. At kinailangan mo talagang gawin iyon sa harap ng napakaraming tao, baling ni Marco sa kanyang ina na kalmadong umiinom ng tsaa. That was a necessary reminder for her, Marco, sagot ni Doña Elvira, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Para malaman niya ang kanyang lugar. At para makita ng lahat na ang pamilya De Leon ay hindi basta-basta binabangga. Ang nakita ng lahat ay ang pagiging arugante natin, hindi na napigilan ni Marco. We came here for David, not to bully a local doctor. Ang local doctor, na iyan ang halos sumira sa kinabukasan mo, giit ni Doña Elvira, sa wakas ay ibinaba ang tasa at tiningnan siya ng masama. Huwag mong sabihing nadadala ka na naman sa mga paawa niya. 8 taon na, Marco. Huwag kang maging tanga ulit. Ang salitang itanga ay tumatak sa isip ni Marco. Naramdaman niya ang pagiging sukol. Sa isang banda, ang mga salita ng kanyang ina. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Ara na puno ng sakit. Mayroong hindi nagtutugma. Kinabukasan, hindi na niya kinaya ang bigat ng atmosfera sa hotel. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang mag-isip. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa ang isip niya ay bumalik sa kasinungalingan ni Ara. Ang kasinungalingang mas madaling paniwalaan kaysa sa kasinungalingan ng kanyang ina. Namatay na ang ama nila. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Kung totoo ang sinabi ni Ara, mayroong libingan.
Kung mahahanap niya iyon, marahil, sa wakas, ay matatahimik na ang kanyang isipan. Nagtanong-tanong siya at itinuro siya sa pampublikong sementeryo ng bayan. Isang tahimik na lugar na napapaligiran ng mga puno ng kalatsutsi. Lumapit siya sa caretaker, isang matandang lalaki na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Magandang hapon po. Maihahanapin lang sana akong puntod, magalang na sabi ni Marco. Ibinigay niya ang apelyido na unang pumasok sa kanyang isip, isang apelyidong karaniwan. Santos po. Mga 8 taon na pong nakalipas ng mailibing. Kinuha ng matanda ang isang makapal at luma ng logbook. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap, umiling ito. Wala pong ganyang pangalan dito, sir, na 8 taon nang nakalibing. Sigurado po kayo? Opo, sir. Maliit lang ang aming sementeryo. Kabisado ko na halos ang mga pangalan dito. Gumuho ang isang bahagi ng pag-asa ni Marco. Nagsinungaling nga si Ara. Ngunit ang pagkadiskubring iyon ay hindi nagdulot sa kanya ng galit, kundi ng mas malalim na pagkalito. Kung nagsinungaling ito, bakit? Nagpasalamat siya sa caretaker at nagsimulang maglakad-lakad sa pagitan ng mga puntod. Ang kanyang mga mata ay walang direksyong tumitingin, hanggang sa isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon sa isang simpleng lapida. Reyes. Lumapit siya. 2 pangalan ang nakaukit doon. Ang mga pangalan ng magulang ni Ara. Naalala niya ang mga ito mula sa mga kwento ni Ara noon. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang mga petsa na nakaukit sa ilalim ng mga pangalan. Ang petsa ng kanilang kamatayan. Pumanaw 2 taon lang ang nakalipas. Napahakbang paatras si Marco. 8 taon nang umalis si Ara. Ang ibig sabihin, buhay pa ang mga magulang nito nang iwan siya. Ang kwento ng kanyang ina, na kinuha ni Ara ang pera dahil desperado na ang pamilya nito, ay biglang nawalan ng saysay. Hindi ito magkakatugma. Habang pinoproseso niya ang lahat, isang anino ang tumakip sa kanya. Napalingon siya at nakita ang isang pamilyar na figura na papalapit mula sa malayo. Si Ara. Kasama sina Migs at Gabi. May dala silang mga bulaklak. Mabilis na nagtago si Marco sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon, pinanood niya sila. Nakita niya kung paano marahang inilapag ni Ara ang mga bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang. Nakita niya kung paano nito niyakap ang 2 bata, may ibinubulong sa mga ito. Nakita niya ang tunay na lungkot sa mukha ni Ara, isang lungkot ng isang anak na nangungulila. At habang pinagmamasdan niya ang eksenang iyon, isang ina kasama ang kanyang mga anak, na dumadalaw sa puntod ng kanilang mga lolo at lola, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang pagkatao. Ang babaeng ito ay hindi isang sakim na estranghero. Ang babaeng ito ay si Ara, ang kanyang Ara, na nagdadalamhati. At nagsisinungaling. Nagsisinungaling para protektahan ang isang bagay. At ang bagay na iyon ay ang 2 batang ngayon ay nakatingala sa kanya, ang mga mukha ay puno ng pagmamahal. Mga anak ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isip, hindi na bilang isang tanong, kundi bilang isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kotse, ang puso niya ay dumadagundong sa galit at pagsisisi. Galit sa kanyang ina. Pagsisisi sa sarili niya dahil naging bulag siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya. Ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa Manila. Leo, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay desidido at malamig. I need you to investigate something for me. I'm sending you a copy of a bank statement from 8 years ago. Huminga siya ng malalim, ang mga daliri ay humihigpit sa manibela. I need to know if it's authentic. Habang si Marco ay naghahanap ng katotohanan, si Doña Elvira naman ay nagsimula ng maghasik ng lason. Ang kanyang presensya sa baler ay hindi lang para bantayan si Marco, ito ay isang opensiba. Ang unang naramdaman ni Ara ay ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa ospital. Ang mga dating ngiti ay napalitan ng mga iling. Ang mga dating mainit na bati ay naging malamig na tango. Ang mga dating kasamahan ay biglang umiiwas sa kanya na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. Isang umaga, habang nagkakape siya sa pantry, narinig niya ang 2 nurse na nagbubulungan sa kabilang sulok. Narinig mo ba? Sabi ni Ma'am Fee,
yung head nurse, totoo raw yung chismis. Na ano? Na pineperahan lang daw talaga ni Dosi Ara yung pamilya De Leon? Kaya raw nagpupumilit bumalik para sirain yung kasal nung anak. Grabe, no? Hindi mo akalain sa itsura niya. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang tasa. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig at nabasag. Napatingin sa kanya ang dalawang nurse, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkakasala at gulat. Hindi na sila hinintay ni Ara na magsalita. Mabilis siyang lumabas, ang mga salitang narinig ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Ang ospital na dati niyang itinuring na kanlungan ay naging isang kulungan ng mga mapanghusgang mata. Ang mga pasilyo ay tila humahaba at ang bawat sulok ay may mga taong nagbubulungan tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan, na dati ay simbolo ng respeto, ay naging simbolo na ngayon ng iskandalo. Ang pinakamasakit ay dumating nang ipatawag siya ng hospital director, isang matandang doktor na kaibigan ng pamilya De Leon. Reyes, simula ng direktor, hindi makatingin ang diretso sa kanya. Alam mo naman, malaki ang utang na loob ng ospital na ito sa mga De Leon. Ang bagong wing donasyon nila iyan. Naintindihan na ni Ara kung saan patungo ang usapan. We need to protect the hospital's reputation. I'm not saying the rumors are true, but perhaps it would be best if you maintain professional distance. Maging maingat ka, Hija. Ang maging maingat ay isang magalang na paraan ng pagsasabing, ikaw ang problema. Ayusin mo to. Lumabas si Ara sa opisina ng direktor na parang lumulutang. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila gumuho. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Isang hapon, habang pauwi, nakita niya si Katrina na nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga nurse sa lobby. At sa tabi nito, nakatayo si Marco. Tahimik. Walang reaksyon. Narinig ni Ara ang pangalan niya mula sa bibig ni Katrina, kasunod ng isang malakas na halakhak mula sa grupo. Imagine trying to trap a De Leon. How pathetic. Napako ang tingin ni Ara kay Marco, naghihintay. Umaasa. Isang salita lang mula sa kanya. Isang pagtatanggol. Isang tingin lang na nagsasabing hindi siya naniniwala. Ngunit wala. Nakatayo lang si Marco roon, ang mukha ay parang isang maskara, na para bang hindi niya narinig ang pang-iinsulto. O marahil, narinig niya at wala lang siyang pakialam. Iyon na ang huling dago. Ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa ay tuluyan ng nadurog. Kung pati si Marco, na ama ng kanyang mga anak, ay hahayaan lang siyang yurakan ng ganito, ano pa ang laban niya? Nang gabing iyon, matapos niyang halikan sina Migs at Gabi para patulugin, naupo siya sa sala sa gitna ng dilim. Ang bahay na dati puno ng init ay tila naging malamig at malungkot. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang nawalang reputasyon. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na idinadamay sa isang laban na hindi kanila. At umiyak siya para sa sarili niya dahil pagod na siya sa pagiging malakas. Wala na siyang lugar sa Baler. Ang bayang naging kanlungan niya sa loob ng 8 taon ay itinatakwil na siya. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Kumuha siya ng papel at ballpen at nagsimulang magsulat. Isang resignation letter. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng mga apartment for rent sa ibang probinsya. Cebu. Davao. Kahit saan. Kahit saan na malayo dito. Malayo kay Marco. Malayo sa mga De Leon. Aalis tayo, mga anak, bulong niya sa kawalan, ang boses ay basag ngunit desidido. Hahanap tayo ng lugar kung saan walang makakasakit sa atin. Kung saan pwede tayong magsimula ulit. Nagsimula na siyang mag-impake ng ilang gamit sa isang maleta nang may marinig siyang katok sa pinto. Isang malakas at nagmamadaling katok. Nag-atubili siyang buksan. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok, mas malakas pa. Nang sa wakas ay buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Marco. Ang itsura nito ay malayong-malayo sa kalmadong Marco na nakita niya kanina lang sa lobby. Ang buhok nito ay magulo, ang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyon na hindi matukoy ni Ara, isang pinaghalong gulat, galit at takot. Ara, di. Sabi nito, ang boses ay hingal na para bang tumakbo ito papunta roon.
Napansin ng mga mata nito ang maletang nakabukas sa sahig sa likuran niya. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng pagkaunawa at pagkasindak. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Aalis ka. Hindi sumagot si Ara. Tiningnan niya lang ito ng malamig. Wala na siyang pakialam. Huwag, pakiusap ni Marco, ang boses ay biglang naging desperado. Huwag mong gawin to. May inabot ito sa kanya. Isang papel. Ngunit hindi na iyon interesado si Ara. Pagod na siya sa mga laro. Pagod na siya sa mga ebidensya. Umalis ka na, Marco, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Akmang isasara na niya ang pinto nang harangin ito ni Marco ng kanyang kamay. Ang kanyang desperasyon ay naging isang matinding urgensya. Hindi, Ara, hindi mo naiintindihan, git niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Tingnan mo muna to, please. Ipinilit nito ang papel sa kanyang kamay. Dahil sa pagod at kagustuhang matapos na ang lahat, kinuha ito ni Ara. Inisip niyang isa na namang ito sa mga gawa-gawang dokumento. Ngunit nang tingnan niya ang papel, hindi ito isang bank statement. Isa itong email. Isang printout. Nakasulat doon ang isang maikling palitan ng mensahe sa pagitan ni Marco at ng kanyang assistant. Marco, need to know if it's authentic. Kasunod nito ang sagot ng assistant na may timestamp na ilang minuto lang ang nakalipas. Ew, sir, I checked with EF contact inside the bank. The bank statement you sent is a complete fabrication. The account number is real, but no such transaction ever occurred. The document is fake. Ang salitang key fake ay nakasulat sa malalaking letra na para bang isang sigaw. Nabitawan ni Ara ang papel. Lumipad ito sa hangin bago marahang lumapag sa sahig. Nag-angat siya ng tingin kay Marco. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Ang katotohanan na nalaman din nito ang kasinungalingan. Ang katotohanan na sa wakas, pagkatapos ng 8 taon, nalaman na rin ito na wala siyang kasalanan. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang nakakapangilabot na pakiramdam ng pagiging huli na ng lahat ang bumalot sa kanya. Ngayon mo lang nalaman, tanong niya, ang boses ay isang mahinang bulong, puno ng 8 taon ng sakit. Ngayong wasak na ang lahat. Ang mga salita ni Ara, ngayong wasak na ang lahat, ay tumagos sa puso ni Marco na parang isang punyal. Ang bawat pantig ay isang akusasyon sa kanyang 8 taong pagiging bulag. Isang hatol sa kanyang kahinaan. Umalis siya sa bahay ni Ara, ang isip ay isang maelstrom ng galit, pagsisisi, at isang matinding pangangailangan na harapin ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang peking bank statement. Ang mga kasinungalingan. Ang 8 taong ninakaw sa kanya, kay Ara, at sa kanyang mga anak. Nang makarating siya sa hotel, ang kanyang pagpipigil ay nasa dulo na. Nakita niya ang kanyang ina at si Katrina na nagtatawanan sa lobby, umiinom ng mamahaling tsampag, na para bang isang malaking tagumpay ang kanilang ipinagdiriwang. Ang tanawing iyon ang huling gatong na kailangan ng kanyang galit. Nilapitan niya ang mga ito, ang bawat hakbang ay mabigat sa puot. Marco, darling. Join us, bati ni Katrina. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang ina. We need to talk, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at mapanganib. Umiti lang si Doña Elvira. Later, Marco. We're celebrating David's recovery. No now. Inilapag niya sa mesa ang printout ng email mula sa kanyang assistant. Ang salitang key fake ay nakaharap sa kanyang ina. Nawala ang ngiti ni Doña Elvira. Tiningnan niya ang papel, at sa isang saglit, nakita ni Marco ang bahagyang pagkataranta sa mga mata nito bago ito muling nabalot ng lamig. What is this nonsense? Tanong ng kanyang ina. Huwag na tayong maglokohan, ma, sabi ni Marco, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Nagsisimula ng mapatingin sa kanila ang ibang mga tao sa lobby. Alam ko na. Alam ko ng lahat. Bakit niyo ito ginawa sa akin, ma? Ang tanong na kanina pa gustong isigaw ng kanyang puso. Bakit niyo ito ginawa sa amin? Tumayo si Doña Elvira, ang mukha ay nag-aapoy sa galit. How dare you accuse me? Ginawa ko ang lahat para sa kapakanan mo. Kapakanan ko, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. You call this for my own good. You destroyed the only woman ever loved.
You made me believe she was a gold digger. You let me live for 8 years hating her, while she was out here, alone, raising gift children. Natigilan si Katrina. Your children. Ngunit hindi na pinansin ni Marco. Ang mundo niya ay lumiit sa kanilang dalawa lang ng kanyang ina. Tell me, Ma. Paano niyo nagawang matulog sa gabi? Alam ninyong sinira ninyo, hindi lang ang buhay ko, kundi ang buhay niya. Ang buhay ng mga apo ninyo. Doon na sumabog si Doña Elvira. Ang kanyang pagkukunwaring isang eleganteng matriarch ay gumuho, at ang lumabas ay ang isang babaeng desperadong mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ginawa ko nga iyon, umalinggaw ang sigaw niya sa buong lobby. Ang lahat ay natigilan. Ginawa ko iyon para sa'yo. Para sa pangalan ng pamilya natin. Ang babaeng iyon ay isang pagkakamali. Isang hamak na probinsyana na nasisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Humakbang siya palapit kay Marco, ang mga mata ay nanlilisik. At ang mga anak niya? Ginawa ko iyon para ilayo ka sa kanila. Ang babaeng iyon at ang mga bastardo niya ay sisirain lang tayo. Ang salitang bastardo ay isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakawasak na sakit. Gumuho ang kanyang mundo. Ang sarili niyang ina. Ang sarili niyang ina ang nagsabi ng mga salitang iyon tungkol sa kanyang mga anak. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na sumunod sa pagsabog ni Doña Elvira, isang maliit na tunog ang narinig. Cling! Ang tunog ng isang susi na bumagsak sa makintab na sahig. Sabay silang napalingon ni Marco at ng kanyang ina sa direksyon ng tunog. At doon, malapit sa entrance, nakatayo sina Ara at Luz. Ang mukha ni Ara ay maputla na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit, nakapako kay Doña Elvira. Sa kanyang paanan, naroon ang susi ng kanyang opisina na balak sana niyang isauli. Dumating sila para tapusin na ang lahat. Para putulin na ang huling ugnayan niya sa ospital. Ngunit sa halip natagpuan nila ang katotohanan. Ang apat na tao, Marco, Ara, Doña Elvira, at Katrina, ay nagkatinginan. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Ang buong 8 taon ng kasinungalingan, sakit, at paghihinanakit ay nakaladlad na sa sahig ng lobby na iyon para makita ng lahat. Tumingin si Marco kay Ara. Nakita niya ang luhang dahan-dahang namumuo sa mga mata nito. Ang sakit sa mukha nito ay isang salamin ng sarili niyang pagkawasak. Walang salitang sapat para ayusin ang lahat. Ngunit kailangan niyang subukan. Ara, di. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad, mula sa bibig ni Marco, ay parang isang malayong alingganggaw sa pandinig ni Ara. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng lobby ng hotel, ang mga mata ay nakapako sa eksenang naganap. Ang katotohanan ay parang isang malakas na alon na humampas sa kanya, at pakiramdam niya ay nalulunod siya. Hindi niya alam kung paano, pero nahila siya ni Luz palabas ng hotel. Ang sariwang hangin ng gabi ang sumampal sa kanya, pabalik sa realidad. Doon, sa ilalim ng isang puno ng nara, tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi iyon luha ng galit. Hindi rin luha ng saya dahil nalaman na ang totoo. Iyon ay luha ng isang malalim at nakakapanghinang pagod. 8 taon ng pagiging malakas. 8 taon ng pag-iisa. 8 taon ng pagdadala ng isang bigat na hindi naman pala dapat sa kanya. Kahit alam na niya ang katotohanan, hindi nito nabura ang sakit. Hindi nito nabura ang mga gabing umiiyak siya mag-isa. Hindi nito nabura ang katotohanang naniwala si Marco sa isang kasinungalingan. Kinabukasan, tumuloy pa rin si Ara sa kanyang plano. Pupunta siya sa opisina ng hospital director para personal na iabot ang kanyang resignation letter. Ngunit pagdating niya, iba ang kanyang naabutan. Isang malaking commotion sa lobby ng ospital. Naroon si Marco, kaharap ang direktor at ang ilang head ng department. Kaya't sa harap ninyong lahat, dinig ni Ara na sabi ni Marco, ang boses ay malinaw at matatag, ako, sa ngalan ng pamilya De Leon, ay humihingi ng paumanhin kay Eth Arabella Reyes. Ang lahat ng masasamang salita na narinig ninyo laban sa kanya ay walang katotohanan. Siya ay biktima ng isang malupit na kasinungalingan. Isa siyang mahusay na doktora at isang mabuting tao. Ang anumang kahihiyan na naidulot nito sa kanya ay pananagutan ko. Lahat ay napatingin kay Ara na kadarating lang.
Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga kasamahan niya. Ang mga dating mapanghusgang mata ay napalitan ng hiya. Hindi alam ni Ara ang mararamdaman. Isang bahagi niya ang natuwa dahil nilinis ni Marco ang pangalan niya. Ngunit isang bahagi pa rin ang nagsasabing huli na ang lahat. Tumalikod siya at tahimik na bumalik sa kanyang opisina. Itinuloy pa rin niya ang kanyang plano. Aalis siya. Ngunit si Marco ay hindi sumuko. Matapos ang eksena sa ospital, bawat araw ay isang pagsubok para sa kanya na makalapit kay Ara. Hindi na sa paraang mapilit, kundi sa isang paraang puno ng pasensya at pagpapakumbaba. Hindi na niya kinukulit si Ara na mag-usap sila. Sa halip, sinimulan niyang gawin ang isang bagay na mas mahalaga, ang kilalanin ang kanyang mga anak. Isang hapon, habang sinusundo ni Ara sina Migs at Gabi sa eskwelahan, nakita niya si Marco na nakaupo sa isang bench sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid. Hindi ito lumapit. Nagmasid lang ito. Nang sumunod na araw, naroon na naman ito. Sa pagkakataong ito, may dala itong bola. Nang makita siya ni Migs, nag-alangan pa ang mga ito. Ngunit mumiti lang si Marco at marahang sinipa ang bola papunta sa direksyon ni Migs. Gusto mong maglaro? Tanong ni Marco. Nagkatinginan sina Migs at Ara. Marahang tumango si Ara, isang maliit na senyales ng pahintulot. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang maglaro ang mag-aama. Nakita niya ang ngiti sa mukha ni Migs, isang ngiti na kasing lawak ng ngiti ni Marco. At may kung anong kumurot sa puso niya. Unti-unti, naging parte na ng kanilang routine ang presensya ni Marco. Minsan, sa parke, habang nagbabasa si Ara sa isang bench, siya naman ang magtutulak sa duyan ni Gabi. Minsan, kapag bumibili sila ng sorbetes, siya ang magbabayad, pero hindi sa paraang mayabang, kundi sa paraang, ako naman ang taya ngayon. Mga maliliit na bagay. Ngunit ang mga maliliit na bagay na iyon ay dahan-dahang tumitibag sa pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Isang gabi, mataas ang lagnat ni Migs. Nataranta si Ara. Kahit doktora siya, kapag anak na niya ang pasyente, ang takot ng isang ina ang nangingibabaw. Habang nag-aalala siya, may kumatok sa pinto. Si Marco. May dala itong gamot at isang basin ng maligamgam na tubig. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. Nakita kong bukas pa ang ilaw mo. Naisip kong baka may problema, sabi nito. Hindi na siya nagtanong. Hinayaan niya itong pumasok. Magdamag, magkatabi silang nagbantay kay Migs. Si Marco ang nagpupunas sa noo ng bata. Siya ang nagpapakain ng lugaw. Sa mga sandaling iyon, hindi sila si Ara at Marco na may masakit na nakaraan. Sila ay dalawang magulang na nag-aalala para sa kanilang anak. Nang mag-uumaga na at bumaba na ang lagnat ni Migs, nakatulog ito ng mahimbing. Naupo sila sa sala, parehong pagod. Tiningnan ni Ara si Marco. Ang mamahaling damit nito ay gusot na. Ang buhok ay magulo. Ngunit sa mga mata nito, wala nang galit o pagdududa. Ang nakikita na lang niya ay isang malalim na pag-aalala at pagsisisi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, tiningnan niya si Marco, hindi bilang isang kaaway. Tiningnan niya ito bilang isang tao na nagkamali. Isang taong, tulad niya, ay biktima rin ng isang malupit na sitwasyon. Habang mahimbing na natutulog, gumalaw si Migs sa higaan nito. Hinawakan nito ang kamay ni Marco na nakapatong sa kama. At mula sa bibig ng bata, sa gitna ng kanyang pagkakatulog, lumabas ang isang salitang matagal ng gustong marinig ni Marco. Papa ni. Natigilan si Ara. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang tibok. Napatingin siya kay Marco na ang mga mata ay biglang napuno ng mga luha. Ang salitang si Papa, mula sa bibig ni Migs ay isang susi na nagbukas sa huling kandado ng puso ni Ara. Ang yelong bumalot dito sa loob ng 8 taon ay nagsimulang matunaw sa init ng luha ni Marco. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang sihi ng De Leon Corporation, kundi isang ama na pinagkaitan ng 8 taon sa buhay ng kanyang mga anak. Lumipas ang ilang buwan. Ang presensya ni Marco sa Baler ay naging permanente. Ibinenta niya ang kanyang kondo sa Makati at bumili ng isang bahay malapit sa bahay ni Ara. Hindi pa sila nagsasama sa iisang bubong. Alam ni Marco na ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang biglaang desisyon. Ang dating resignation letter ni Ara ay nanatiling nakatago sa isang drawer, hindi na naibigay.
Ang mga bulungan sa ospital ay napalitan ng mga ngiti ng paghanga para sa kanilang pamilya na unti-unting nabubuo. Si Doña Elvira at Katrina ay hindi na muling nagpakita. Pinutol na ni Marco ang lahat ng ugnayan sa kanila, piniling iwan ang yaman at kapangyarihan para sa isang bagay na mas mahalaga. Isang hapon, dinala ni Marco ang pamilya sa paboritong lugar ni Ara sa Baler, isang tahimik na bahagi ng dalampasigan kung saan ang buhangin ay pino at ang alon ay mahina. Habang sina Migs at Gabi ay abala sa paggawa ng isang malaking sandcastle, naupo sina Ara at Marco sa isang banig, pinapanood ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila, isang perpektong tanawin. Naaalala mo ba, basag ni Marco sa katahimikan? Ganitong-ganito yung pangarap natin dati. Isang maliit na bahay malapit sa dagat, malayo sa gulo ng syudad. Tumango si Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naaalala ko. Ara, sabi ni Marco, lumingon ito para harapin siya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi ko mabubura ang nakaraan. Hinding-hindi ko mapapalitan ang 8 taon na nawala sa atin. Araw-araw, dadalhin ko ang pagsisisi na iyon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapanatag. Pero ipinapangako ko, gagawin kong maganda ang ating hinaharap. Bawat araw, babawi ako. Bawat araw, ipaparamdam ko sa iyo at sa mga anak natin kung gaano ko kayo kamahal. Tumingin si Ara sa kanilang mga anak, masayang naglalaro. Nakita niya ang saya sa kanilang mga mukha, isang sayang hindi niya pa nakikita dati. Ang saya ng pagkakaroon ng isang buong pamilya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Marco. Sumandal siya sa balikat nito, isang kilos na matagal na niyang hindi ginagawa. Isang kilos ng pagsuko at pagtitiwala. Alam ko, bulong niya. Sa ilalim ng papalubog na araw, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi iyon isang halik ng matinding pagnanasa tulad ng dati. Ito ay isang halik na tahimik, mabagal at puno ng pag-unawa. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang bago. Ilang linggo ang lumipas. Napansin ni Ara ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang madalas na pagkahilo sa umaga, ang kakaibang panlasa. Bilang isang doktora, alam na niya ang mga senyales. Isang umaga, habang si Marco at ang mga bata ay nasa labas at naglalaro, kumuha siya ng pregnancy test kit. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinihintay ang resulta sa loob ng banyo. Pagkatapos ng ilang minuto, lumitaw ang 2 linya. Malinaw. Positibo. Napahawak si Ara sa kanyang tiyan at isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng gulat, takot at higit sa lahat, isang napakalaking saya. Lumabas siya ng bahay. Nakita niya si Marco, karga-karga si Gabi sa kanyang balikat habang nakikipaghabulan kay Migs. Ang tawanan nilang tatlo ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Huminto si Marco nang makita siya. Nakita nito ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang ngiti sa kanyang mga labi. Anong meron? Tanong ni Marco, ibinaba si Gabi. Bakit ganyan ka makangiti? Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan lang niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Tumingin si Marco sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Unti-unti, nag-sink in ang kahulugan ng kilos niyang iyon. Ang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kagalakan. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, pagkatapos ay binuhat at inikot-ikot sa hangin. Talaga? Ara, totoo ba? Tanong nito, ang mga mata ay nagniningning sa mga luhang hindi na nito pinigilan. Tumango si Ara, tumatawa habang tumutulo rin ang sarili niyang mga luha. Mukhang hindi pa tapos ang sorpresa ng tadhana sa atin. Papa, Mama, anong nangyayari? Tanong ni Gabi, habang si Migs ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Lumuhod si Marco at Ara para maging kapantay ang mga bata. Niyakap nilang 4 ang isa't isa, isang mahigpit na yakap ng isang pamilyang sa wakas ay buo na. Mga anak, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. Magkakaroon na kayo ng isa pang kapatid. Ang dating tahanang binuo mula sa pighati ay napuno na ngayon ng purong pag-asa. Ang nakaraan ay hindi nabura, ngunit hindi na ito isang multo na nananakot.
Isa na itong pilat na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila naging katatag. Isang pundasyon na nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Habang magkakayakap silang apat sa ilalim ng araw ng baler, alam ni Ara na nasa tamang lugar na siya. Nasa tahanan na siya. Sapagkat ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng kahapon, kundi ang pagyakap dito upang buuin ang isang mas matatag na bukas. At dito nagtatapos ang matamis at mapagpalayang kwento ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Marco ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang sakit, sa kanilang mga luha at pagdududa. At may mga sandali ring ramdam na ramdam ko ang kanilang kilig, pag-asa at tagumpay. Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa pag-ibigan. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating mga sarili, ay hindi isang kahinaan, kundi isang pinakamataas na uri ng katapangan. At ang pag-asa, gaano man kadilim ang kahapon, ay laging sisikat na parang araw sa umaga para sa mga pusong handang maghintay at muling magtiwala. Sana'y may napulot kayong inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Inaabangan kong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay. Hindi binasa ang sulat ko.